Update from the lawyers sa appeal na for immediate release. Okay. Ang pagkakaintindi ko, wala pang na-file na interim release request ang mga lawyers because they need more documents for submission to the court at ayaw nilang mag-submit ng kulang-kulang na documents. Ayaw ng abogado ng ganun. Gusto niya kompleto yung IR petition, interim release petition niya with supporting documents at ginagawa pa nila yun. Ma'am, any thoughts on the reports na merong rampant na vote buying yung bisperas yesterday, ma'am, a night before pa ng election? Well, nabalitaan ko, merong certain personalities and their residences last night na nag-release ng mga pera at sinabi ko lang sa mga tao, i-document nyo lang and then isulat nyo lang kung ano yung na-witness ninyo doon and then we will deal with it after election day na. Okay ka? Ma'am, whatever the outcome of local elections, what would be your reminder sa mga supporters ninyo? Ang paalala ko lang naman nung nakaraan hanggang ngayon at sa susunod na halalan, unang-una sabi ko nga, yung mga pagkakamali natin as voters, paulit-ulit yun every election. Pumipili tayo kung sino yung sikat, kung sino yung napapatawa tayo, kung sino yung sumasayaw, kumakanta, na-entertain tayo. Hindi na natin tinatanong sa kanila kung ano ba yung mga pangako nila na tinupad nila, na sinabi nila gagawin nila para sa bayan. Pangalawa, political dynasties. Automatic yung boto natin kapag galing sa malaking politika na pamilya. So, dapat baguhin natin yon. Tinatanong dapat natin ang kandidato, yes, you are a Duterte, but ano ba ang abilidad mo, ano ba ang kapasidad mo? Hindi na ako lumayo para wala nang matamaan, dito na lang sa akin personal ang halimbawa. Pangatlo, ano nga ba yung pangatlo? Paulit-ulit yun, hindi ko pa rin memorize hanggang ngayon. Yes. The vote buying na sinasabi ko na dahil pagod na tayo sa mga politiko na paulit-ulit na lang ang sinasabi pero wala naman tayong nakikitang pagbabago. Ang ginagawa natin, sinishortcut natin kung kanino ako nakatanggap ng 200, ng 300, apparently kahapon 500 ang bigayan. Kung kanino ako nakatanggap ng 500, ayun na lang iboboto ko, pare-pareho naman sila lang sinasabi. Wala namang mangyayari after elections. So, yun yung mga paalala na kailangan pag-isipan ng mabuti ng mga kababayan natin at kailangan magkaisa tayo, magkaintindihan tayo na baguhin natin yung maling ugali na ito. Ma'am, by my Benedicto of Radyo Pilipinas. Ma'am, why are you wearing black today? Because these are dark times. These are dark times for the country. Hindi talaga nakakatuwa yung nangyayari sa bayan natin. We would expect na kung merong continuity, ibig sabihin merong continuity ng big build. Merong continuity ng build projects, but apparently we don't see that at all. As an example na lang, wag na tayong lumayo. Meron tayong big ticket projects sa Davao City, di ba? Tulad ng high priority bus system that is going nowhere. Na dapat sana ay nagawa na ngayon para nakikita na ng mga kapitbahay natin dito sa Mindanao na pwede naman palang merong maganda, malinis at mabilis na transport system para for goods and people. So hindi natin nakikita yon. Pero ang pangako noon ay itutuloy yan. Kaya sinasabi ko, time is up. Hindi na pwedeng patahimik na lang. Dapat meron na talagang magsabi na hindi nagagawa ng administrasyon ko ano yung karapat-dapat para sa bayan.